Hindi alam ni Li Yifan kung matatawa o maiiyak. Walang magawang sinabi niya, Elder Tang, may pera ko. Hindi mo naman talaga ako kailangang bigyan ng ganoong kalaking pera. Bagamat talagang nakaranas ako ng problema, mag-iisip ako ng paraan para malutas ito. Ang tigas talaga ng ulo mo. Nakita ni Tang Shen na ayaw tanggapin ni Li Yifan ang pera, kaya nakaramdam siya ng kawalan. Gayunpaman, hinangaan niya ang karakter ni Li Yifan. At least si Li Yifan ay hindi isang taong mahilig sa pera. Mayroon siyang mga prinsipyo at integridad. Naisip ni Tang Shen na si Li Yifan ay nakasakit ng isang big shot. Ang big shot na ito ay maaaring maging dahilan upang ang lahat ng mga ospital sa Luzhou City ay hindi maglakas loob na tanggapin si Li Yifan. Hindi kinaya ni Tang Shen na makita si Li Yifan na binubuli ng ganito. Saglit siyang nag-isip at naglabas ng card sa kanyang bulsa at pinasok yun sa kamay ni Li Yifan. Young Divine Doctor, ito ang card ng kumpanya ko. Kunin mo. Hindi ka nila sisingilin para sa mga negosyo mo sa ilalim ng kumpanya ko. Iyon lang ang maitutulong ko sa iyo. Nakita ito ni Chen Hua at nanlaki ang kanyang mga mata sa pagtataka. Elder Tang, handa ka bang ibigay sa akin ang card na ito? Ito ay isang card lamang. Kumpara sa iyong saving grace, ito ay wala. Ngumiti si Tang Shen at sinabing, Young Divine Doctor, huwag mong tanggihan. Gustong maghanap ni Li Yifan ng dahilan para tanggihan ito. Ngunit nang makita niyang nakatitig si Chen Hua sa kanya, nag-alinlangan siya sandali at tinanggap ang card. Okay, salamat, Elder Tang, sa anumang kaso, tama at nararapat lamang na tumanggap ng bayad para sa pagpapagamot ng mga sakit. Hindi siya nakaramdam ng pag-aalala sa pagkuha nito. Nakita ni Tang Shen na sa wakas ay handa na siyang tanggapin ang card, at hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag. Hindi alam ni Li Yifan kung gaano kahalaga ang card na ito. Casual niyang isinilid ang card sa kanyang bulsa. Nang makita ang kanyang casual na galaw, hindi napigilan ni Chen Hua na magsabi ng isang bagay, ngunit wala siyang sinabi. Elder Tang, Director Chen, babalik muna ako. Bibisitahin kita sa ibang araw kung may pagkakataon. Pagkasabi nun, tumalikod na si Li Yifan at lumabas ng kwarto. Hindi siya mayabang o naiinip. May kakayahan pa siya, nakakamangha. Puno ng paghanga ang tono ni Tang Shen. Oo, noong siya ay nasa paaralan, isang guro ang nakipag-away sa kanya at palagi siyang kinukutya. Sa huli, ang gurong ito ay biglang nagkaroon ng epilepsy at pinagaling ng Young Divine Doctor ang sakit ng gurong ito. Siya ay may malawak na pag-iisip, ito ang sinabi ni Chen Hua labis na hinangaan niya si Li Yifan. Hindi nakakagulat na pinuri mo siya. Kumunat ang noo ni Tang Shen. Pero may nasaktan siya. Ngayon, walang ospital na naglalakas loob na tanggapin siya. Hindi ito magiging madali. Bulag talaga ang mga ospital na ito. Handa silang magpaalis ng magaling na doktor. Hindi lang maintindihan ni Chen Hua kung ano ang iniisip ng People's Hospital. Kahanga-hanga ang mga medikal na kasanayan ni Li Yifan, ngunit ang People's Hospital ay handang tanggalin siya. Baliw talaga sila. Sa tingin ko, ang nakabangga niya ay may malakas at malawak na impluwensya. Otherwise, hindi magiging ganito ang sitwasyon. Nadama ni Tang Shen na hindi makatwiran para sa People's Hospital na matakot. Makikita na si Li Yifan ay nag-provoke sa isang mataas na opisyal. Tang, kilala mo ang ilang big shot sa Luzhou City. Alamin mo kung sino ang nagkaroon ng conflict sa Young Divine Doctor. Bakit kailangan niya itong pahirapan ng ganito? Baka matulungan natin ang Young Divine Doctor. Hindi makatiis si Chen Hua upang makita si Li Yifan sa ganoong desperado na sitwasyon. Sige, alam kong hindi ito magiging madali, pero susubukan ko. Naging aktibo ang isip ni Tang Shen. Iniisip niya kung paano tutulungan si Li Yifan na malampasan ang krisis na ito. Kung inimbestigahan lang niya ang big shot na yon, hindi ito sapat. Napakahirap para sa big shot na yon na palayain si Li Yifan. Kinaumagahan, nagpatuloy si Li Yifan sa paghahanap ng trabaho, ngunit ang resulta ay tila itinakda na. Ang mga ospital na yon ay alam ng lahat ang tungkol sa kanyang mga gawa. Hindi naging madali para sa kanya na makahanap ng isang maliit na klinika na hindi alam ang tungkol sa mga bagay na ito. Hindi sila pumayag na tanggapin siya dahil wala siyang graduation certificate. Wala akong school roll o graduation certificate. Ang hirap talaga. Labis ang pagkabalisa ni Li Yifan, ngunit wala siyang magagawa. Walang nakuha si Li Yifan sa umaga.
Gutom na siya kaya wala siyang mood para ipagpatuloy ang paghahanap ng trabaho. Habang naglalakad siya, may nakita siyang Jufu House. Ang pagsasaayos ng gusaling ito ay Kat Angie tangi. Ito ay parang isang patio mula sa isang siglo na ang nakakaraan. Ito ay napaka-estilo. Nakatayo sa harap ng pinto ang mga security guard. Ang lugar na ito ay mukhang isang high-end na lugar para sa pagkonsumo. Narinig niya na ang ilang mga high-end na shopping mall sa Luzhou City ay maaaring magbenta ng 10-10 milyon kada gabi. Parang hindi sapat ang kaunting pera niya. Umiling siya at tumalikod para umalis. Hindi siya makakain sa ganoong high-end na hotel. Gayunpaman, pagkatapos maglakad ng maikling distansya, siya ay natigilan. Bigla niyang naramdaman na medyo pamilyar ang simbolo ng Jufu House. Isang magkaparehong simbolo. Anong coincidence? Inilabas niya ang card na ibinigay sa kanya ni Tang Shen. Nakapagtataka, ang mga salitang Tanghai Group ay nakasulat sa card. Ang logo sa card ay eksaktong kapareho ng logo sa Jufu House. Ngumiti siya, mukhang wala na akong pakialam sa pera. Pwede na akong pumasok at kumain. Naglakad siya patungo sa entrance ng Jufu House. Nang makita niyang foreigner talaga ang waiter na nakatayo sa labas ng pinto, hindi niya maiwasang mapatulala. Hindi na kakapagtaka, isang foreigner talaga ang inatasan nila na tumayo sa may entrance, para mag-welcome sa mga bisita. Bagamat naramdaman ni Li Yifan na hindi masyadong bihira ang mga dayuhan, napaka-pormal ng kanyang mga damit. Napatingin siya sa murang damit na suot niya at napabuntong hininga na may kasamang mapait na ngiti. Ito ay talagang isang high-class na lugar para gumastos ng pera. Nag-aatubili siyang naglakad papunta sa pinto at iniabot ang card sa security guard. Noong una, nakita ng security guard na si Li Yifan ay nakasuot ng ordinaryong damit, at halatang mahirap itong estudyante. Kumunat ang noo niya at gusto siyang itaboy nang hindi nag-iisip. Pero nang makita niya ang card sa kamay ni Li Yifan, nanlaki ang mga mata niya. Halos mapasigaw siya sa gulat. Sa sobrang takot niya ay nanlambot ang mga paa niya at bumagsak siya sa lupa. Nauutal siya ng magsalita, VIP. Halos akala niya ay nakakakita siya ng mga kakaibang bagay, ngunit kinusat niya ang kanyang mga mata. Hindi, ito talaga ang VIP card ng Tanghai Group. VIP card. Sa madaling salita, ang card na ito ay eksklusibo kay Tang Shen. Ang card na ito ay maaaring gamitin sa anumang industriya sa ilalim ng Tanghai Group, at hindi nito kailangang gumastos ng anumang pera. Ang card na ito ay hindi lamang may logo ng Tanghai Group, kundi pati na rin ang personal na lagda ni Tang Shen. Ang mukhang ordinaryong binata na ito ay talagang may VIP card na may pirma ni Tang Shen. Anong uri ng pagkakakilanlan mayroon siya? Ang puso ng security guard ay napuno ng pagdududa, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang magalang na ekspresyon. Maingat niyang kinuha ang card at iniswipe sa makina. Nang makita niya ang laman ng makina, natitiyak niyang hindi peke ang card na ito. Ang ekspresyon ng security guard ay agad na naging walang katulad na paggalang. Direkta siyang sumaludo at gumawa ng nakaka-inviting gesture. Esteemed sir, pasok na po kayo. Nagbago ang tono ng boses niya. Ipinikit ni Li Yifan ang kanyang mga mata at nakaramdam ng labis na pagkalito. Ano ba talaga itong card na ibinigay sa kanya ni Tang Shen? Bakit naging magalang ang security guard nang makita ang card na ito? Hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Ibinalik niya ang card sa kanyang bulsa at dirdiretsong naglakad papasok, naiwan ng security guard na nakatingin sa likod niya na may inggit. Mabilis na kumalat sa manager ng restaurant ang balitang pumasok si Li Yifan sa Jufu House dala ang kanyang VIP card. Nabalitaan niyang may bisitang may dalang VIP card para magbabayad. Hindi na siya nagtagal at mabilis na tumawag sa service desk. Sinabihan niya ang waiter na tanggapin ng maayos ang bisitang ito. Talagang hindi niya maaaring hayaan ang bisitang ito na magkaroon ng anumang kawalang kasiyahan sa kanya. Respected sir, kumusta? May mga kaibigan ka bang gustong sumama? Natanggap ng waiter ang utos ng manager at nakangiting tinanggap siya. Pinangunahan niya ang daan para kay Li Yifan. Ako mismo ang gagawa. Okay. Do you want to sit in the lobby or in private room? If you like silence, you can choose a private room, sabi ng waiter na may magandang ugali. Hindi lamang siya mabait, ngunit magalang din. Lalong naging curious si Li Yifan.
Ano ang card na ibinigay sa kanya ni Tang Shen? Laminggo-linggo siya sa hall at nag-isip, pumunta lang ako para kumain. Hindi ko na kailangan maupo sa private room, sabi ni Li Yifan sa casual na tono, dito na lang ako kakain sa dining hall. Okay, please come with me. This way, ngumiti ang waiter at inakay siya sa isang napakagandang upuan. Nakasandal sa bintana ang upuan. Tahimik dito, at nagkataong malapit ito sa service desk. Masasabing isa ito sa pinakamagandang upuan sa bulwagan. Respected sir, pwede na po kayong umorder. Dinala ng waiter ang menu kay Li Yifan gamit ang dalawang kamay. Hindi sanay si Li Yifan sa mainit na ugali ng waiter. Sa pagtingin sa magalang na saloobin ng waiter, lalo niyang naramdaman na ang card na ibinigay sa kanya ni Tang Shen ay tiyak na pambihira. Ang card na ito ay talagang hindi kasing simple ng inilarawan ni Tang Shen. Binuksan niya ang menu at nakita niya ang presyo nito. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, 10,000 yuan. Kumakain ba ako ng pinggan o pera? Ang menu ay puno ng mga pinggan. Hindi alam ni Li Yifan kung ano ang kakainin. Ngunit ang katumbas na halaga ng pera sa dulo ng bawat ulam ay nakakaramdam siya ng pagkahilo. Palagi niyang naririnig na ang mga presyo ng mga bilihin sa mga high-end na lugar ng mamimili sa Luzhou City ay napakamahal. Ngayon tila ito ay hindi isang walang batayan na tsismis. Hindi bababasa, ang pinakamurang mga pagkain sa menu ay nagkakahalaga ng halos 1,000 yuan. Hindi ito simpleng paraan ng paglustay ng pera. Gayunpaman, dahil nakaupo na siya rito at hindi na niya kailangang magbayad, nagsimulang mag-order si Li Yifan. Ang mga pinggan ay napaka-high-end, at hindi pa niya narinig ang karamihan sa mga ito. Pagtingin pa lang sa mga larawan ay parang tumutulo na ang laway niya kaya umorder na siya ng mga pagkaing hindi pa niya nakakain at nagplanong subukan ito. Mukhang napakasarap nito, binaliktad ni Li Yifan ang menu. May mga alimango talaga na pinakagusto niyang kainin. Walang sabi-sabi, umorder siya ng ulam na ito. Pakiramdam niya ay naka-order na siya ng sapat na pagkain kaya nilapag niya ang menu. Respected sir, yun lang ba? Magalang na tanong ng waiter. Oo, magalang na binawi ng waiter ang menu at inilagay ang mga kubyertos at mga plato sa harap ni Li Yifan. Ngumiti siya at sinabing, Sir, please wait a moment. I will inform the kitchen to make it for you. Tumango si Li Yifan at inip na inip ang paligid sa hall. Napabuntong hininga siya. Ang mga mayayaman ay madalas na pumupunta sa iba't ibang lugar. High class talaga ang lugar na ito. Habang siya ay nananangis, may pumasok na isang lalaki at isang babae mula sa pasukan. Natigilan siya at hindi naiwasang sumimangot. Bakit siya nandito? Sa isang iglap, naisip niya na may nakikita siya. Nakita niya talaga si Zhao Ya. Ang dating kasintahan na iniwan siya, dahil sa nangyari sa kanya. Napansin niya na may isang lalaking nakasuot ng luxury brand ngunit casual na damit sa tabi ni Zhao Ya, na mukhang maamo. Hindi niya maiwasang isipin ang pangalang, Young Master Qin. Ang taong ito ba ang Young Master Qin na binanggit niya, tama ba? Mukhang mayaman siya, naisip ni Li Yifan sa kanyang puso. Nakita niya si Young Master Qin na nakikipag-usap at nagtatawanan kasama ang waiter pagkapasok sa silid. Mukhang maayos naman ang kilos niya. Halatang mayaman siyang Young Master. Hindi nakapagtataka na si Zhao Ya ay umibig sa kanya. Kung tutuusin, isa siyang mayaman. Isang kakaibang ngiti ang ipinakita ni Li Yifan at inilayo ang ulo sa kanilang dalawa. Medyo nalungkot pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, hindi niya binaygo si Zhao Ya. Iniwan siya ni Zhao Ya nang walang pag-aalinlangan dahil pinatalsik siya sa medical university. Kahit na iniisip ni Zhao Ya ang kanyang hinaharap, siya ay walang awa pa rin. Sa sandaling ito, hindi napansin ni Zhao Ya at Young Master Qin si Li Yifan. Nagkwentuhan sila at nagtawanan, at pagkatapos ay humanap ng magandang upuan. Young Master Qin, ang Jufu House na ito ay talagang maluho. Hindi pa ako nakapunta dito. Patuloy na hinahawakan ni Zhao Ya ang mesa gamit ang kanyang mga kamay habang nagpupuri, tulad ng pagpasok ni Lola Liu sa Grandview Garden. Niyakap ni Qin Feng ang payat na baywang ni Zhao Ya. Niyakap niya ito ng napakahigpit. Napangiti nito si Zhao Ya ng matamis. Nang marinig ang papuri nito, hindi niya napigil ang ngumiti at magpakitang gilas, syempre. Sinabi ko sa iyo na ito ay isang napakasikat at high-end na lugar para gumastos ng pera sa Luzhou City. Ang pagkain at pag-inom dito ay kumakatawan sa panlasa at katayuan.
Hindi lahat ng mayayamang tao ay pwedeng pumasok dito. Masyadong maganda ang lugar na ito. Dahil sa'yo kaya ako nakapunta sa ganitong high-end na lugar ngayon. Tinak pa ni Zhao Ya ang bibig gamit ang kamay. Gulat na gulat siya, at tuwang-tuwa naman si Qin Feng. Kapag nag-order ka ng mga pagkan mamaya, malalaman mo ang tinatawag na high-end. Kung gayon kailangan kong maranasan ito. Magiliw na sinabi ni Zhao Ya, hindi ko alam kung ano ang maganda dito. Sa pagsasalita ng masasarap na pagkain, si Qin Feng ay isang dalubhasa. Seryosong sabi niya, alam mo ba? Maraming masasarap na pagkain dito, at maraming delicacies. Ang mga chef dito ay pawang mga world-class chef. Ang mga lutuing niluluto nila ay puro first-rate, napakasarap ng mga pagkain dito. Kung gayon gusto kong matikman ito, si Zhao Ya ay may labis na pagtataka sa kanyang mukha. Nandito na ang waiter. Nakita ni Qin Feng ang waiter na naglalakad palapit sa kanila. Magalang na inabot ng waiter ang menu sa kanila. Pwede bang magtanong kung para po ba sa dalawa ang inyong order? Oo, para sa aming dalawa. Mabilis na inagaw ni Zhao Ya ang menu. Mabilis niya itong binuksan. Nang makita niya ang mga pagkaing nasa menu na hindi pa niya narinig at ang mahal na presyo sa likod, hindi niya maiwasang mapabulalas. Ang mahal talaga ng mga pagkaing ito. Binuksan ni Zhao Ya ang ilang mga pahina at nakita na ang mga presyo ng mga pinggan ay hindi bababa sa ilang libong yuan. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kamahal na pagkain. Pakiramdam niya ay hindi ito totoo. Napangiti si Qin Feng at sinabing, ang mga pagkain dito ay napakamahal. May mga mas mamahaling pagkain dito. Tingnan mo ang Buddha jumping wall sa iyong kaliwa. Itinaas ni Zhao Ya ang kanyang kaliwang kamay at nakita ang isang 100-flavored Buddha jumping wall sa ibabang kaliwang sulok ng menu. Siya ay nagulat sa presyo. Diyos ko, 50,000. Napakamahal noon, di ba? Ang isang ulam ay nagkakahalaga ng 50,000 yuan. Ang pagkain dito ay hindi pagkain ng masasarap na pagkain kundi pagkain ng ginto. Nang makakita siya ng ilang ulam na nagkakahalaga ng ilang libong yuan kanina, naramdaman na niya na mataas ang presyo ng mga ito. Ngunit hindi niya inaasahan na ang ilang libong yuan dish ay wala talaga. Maaari lamang itong ituring na isang napakamurang ulam. Ang recipe ng Buddhist jumping over the wall na ito ay sinasabing ipinasa mula sa isang sinaunang royal chef. Ang mga sangkap lamang na iyon ay hindi maihahambing na mahal. Ito ay tumatagal ng isang buwan upang maproseso ang mga sangkap na ito. 3 araw ang kailangan upang lutuin ang ulam na ito. Kaya naman hindi nakakagulat na ang presyo nito ay napakataas. Nakangiting paliwanag ni Qin Feng. Nilinggan niya ang waiter at sinabing, bigyan mo kami ng isang serving ng Buddha jumping wall. Opo, Ginoo. Ngumiti ang waiter at isinulat ang mga pinggan sa menu sa kanyang kamay. Napalunok si Zhao Ya ng kanyang laway. Nabigla talaga siya. Hindi siya naglakas loob na isipin kung magkano ang kakainin sa ganoong lugar. Noong nakaraan, kapag gumagastos siya ng $100 para sa isang pagkain, naramdaman na niya na ito ay napakamahal. Ngunit ngayon, kumpara kay Qin Feng, siya ay talagang napakahirap. Maaari kang mag-order kung ano ang gusto mo. Nakita ni Qin Feng ang kanyang pagtataka at ang gilid ng kanyang bibig ay kumunat sa isang nasisiyahang ngiti. Si Zhao Ya ay patuloy na nag-flip sa menu. Hindi pa niya narinig ang mga pagkain ito. Ang presyo ng mga pagkain ito ay mas imposibleng ma-afford niya. Matagal siyang nag-isip bago umorder ng pagkain at isang serving ng white rum lotus seed beauty soup. Sinasabi na ang mangkok ng sopas ay isang mahalagang reseta para sa kagandahan ng mga dating imperial concubines. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa katawan ng isang babae. Siyempre, labis na ikinagulat niya ang presyo nito. Isang mangkok ng sopas para sa 10,000 yuan. Kung hindi dahil kay Qin Feng, hindi niya kakayanin ang ganoong kamahal na pagkain. Bahagyang natigilan ang waiter. Agad siyang nagpakita ng isang apologetic na ngiti. I'm sorry, sir. Sold out na po ang Golden Branch Honey Crab na in-order nyo. Wala na. Saglit na natigilan si Qin Feng at agad na tumawag ng hindi nasisiyahan. Napakaaga akong dumating. Lalong humihingi ng paumanhin ang waiter at sinabing, Sir, may mga orihinal na Golden Branch Honey Crab ngayon. Pero kamakailan, dahil sa kakulangan ng raw materials, naubos ang mga natitira. Bago ka dumating, may ibang customer na nag-order ng huli. Golden Branch Honey Crab, ang huli? Napakapangit ng ekspresyon ni Qin Feng.
Pumunta ako dito para kainin ang pagkain na ito. Marunong ka bang magnegosyo? Hindi ka ba marunong matandaan ang ugali ng mga customer? Platinum member ako dito. Nang marinig yon ng waiter ay nagmadali siyang humingi ng tawad, "Sir, pasensya na po talaga sa abala. I'm not here to listen to this nonsense." Galit na galit si Chin Feng. "Sorry po sir." Patuloy na humingi ng tawad ang waiter. Siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Limitado ang lahat ng pagkain sa Jufu House, para makakain ang mga customer ng pinakasariwang pagkain. Bukod dito, ang Golden Branch Honey Crab ay isa sa mga bestseller. Maraming tao ang nag-order ng pagkain na ito, kaya naman nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Ang bawat pagkain sa Jufu House ay may nakapirming hilaw na sangkap na kinakailangan. Hindi sila gagamit ng ibang hilaw na sangkap para lang magpanggap. Iyon ay ikakasira ng kanilang sariling reputasyon. Sa oras na ito, tinawag siya ng isang tao sa service desk. "Little Ding, mabilis na ihain ang mga pinggan sa bisita sa unang mesa." Nakahanda na ang kanyang mga pagkain. Tumango ang waiter sa service desk, pagkatapos ay tumingin kay Chin Feng na humihingi ng paumanhin at sinabing, "Oo. Sir, maaari mo munang isipin ito. Marami pa tayong masasarap na pagkain dito. Kung napag-isipan mo na, maaari mo akong tawagan kaagad." Mukhang hindi nasisiyahan si Chin Feng. Gusto niya itong pagalitan, ngunit mabilis na hinayla ni Zhao Ya ang sulok ng kanyang t-shirt. "Young Master Chin, huminahon ka. Pagkain lang ito. Pwede na tayong kumain ito sa susunod. Huwag kang magalit. Napakaraming tao ang nanunood. Nagpunta ako dito para kumain ng alimango." Galit na galit si Chin Feng. Naglakad ang waiter sa service desk, kinuha ang mga pinggan, at naglakad patungo sa table number 1. Nang dumaan siya sa mesa ni Chin Feng, nakita ni Chin Feng na ang pagkain na inihain niya ay ang Golden Branch Honey Crab. Mabilis niya itong pinigilan. "Teka, dalhin mo sakin yang ulam." Huminto ang waiter at tumingin sa kanya. "Sir, itong ulam na ito ay in-order ng ibang customer. Hindi niya maibigay ang mga pagkain ng ibang tao kay Chin Feng." "Wala akong pakialam. Dalhin mo ang plato ng alimango dito. Pumunta ako dito para kainin ito." Wala nang pakialam si Chin Feng sa anumang bagay. Tuwing pumupunta siya dito, o-order siya ng Golden Branch Honey Crab. Ngayon, dumaan sa kanya ang gusto niyang kainin. Hindi niya kayang bitawan ito. Itong ulam ay sa customer na yon. Ang waiter ay nasa isang mahirap na posisyon. Tinuro niya si Li Yifan, na nakaupo sa unang table. Naglakas loob siyang agawin ng isang bagay sa akin. Agad na lumingon si Chin Feng upang tumingin sa direksyon ng unang mesa. Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit. Sa oras na ito, hindi sinasadyang itinaas ni Li Yifan ang kanyang ulo. Malinaw na nakita ni Zhao Ya ang kanyang hitsura. Bigla siyang nanlaki ang mata at napaiyak sa gulat. "Ikaw?" Tumingin si Li Yifan sa kanya. Akala niya ay napansin na niya ito. Ngumiti siya ng bahagya. "What a coincidence." Natigilan si Chin Feng. Hindi niya kilala si Li Yifan. Hindi niya namamalayan na tumingin kay Zhao Ya. "Kilala mo siya?" Ang mga mata ni Zhao Ya ay puno ng paghamak. Siya yung taong pinaalis sa school. Li Yifan. Ang pangalang ito ay lumitaw sa isip ni Chin Feng. Naalala niya, ilang araw na ang nakalipas, isang estudyante ng medical university ang nasaktan ng isang big shot, at pagkatapos ay pinatalsik siya sa paaralan. "So ikaw pala. Bakit ka nandito?" Sa sumunod na sandali, naramdaman niyang may mali. Ang lugar na ito ay isang high-end na lugar para sa mga mayaman. Si Li Yifan ay isang estudyante lamang na pinatalsik sa medical university. Saan siya nakakuha ng karapatang kumain dito? Tahimik na tumingin sa kanya si Li Yifan. Sumimangot si Zhao Ya at nagtaas ng boses, "Bakit ka nandito?" Napakurap si Li Yifan. Pinakalma niya sa kanyang puso. At sumagot siya, "Hindi mo ba nakita na kumakain ako? Ano pa bang ibang bagay ang gagawin ko dito kundi ako kakain?" Ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay ang panlilibak kay Zhao Ya sa pagiging tanga. Nang marinig ito, pinagmalaki ni Zhao Ya ang mga damit sa kanyang katawan na nagkakahalaga ng higit sa 100 yuan at sinabing, "Naglakas loob kang pumunta rito para kumain habang nakasuot ng ganitong uri ng damit. Sa tingin mo ba ito ay stall sa tabi ng kalsada?" Hindi siya naniniwala na may pera si Li Yifan para pumunta dito at kumain. Minsang sinabi sa kanya ni Chin Feng na ang mga taong pumupunta rito para kumain ay mayaman o malakas ang impluwensya.
Ngunit si Li Yifan ay isang mahirap na estudyante lamang. Kakayanin ko man o hindi, wala namang kinalaman sa'yo di ba? Kumunat ang noo ni Li Yifan. Naghiwalay na sila ni Jiaoya. Napakakalmado ng kanyang mukha, ngunit sa halip ay labis na nasasabik si Jiaoya. Marunong ka talagang magpanggap. Hindi naniwala si Jiaoya sa mga salita ni Li Yifan. Dati, kapag kasama niya si Li Yifan, napakahirap niya, hindi niya kaya gumastos kahit 1 yuan para sa kanya. Ang pera sa kanyang bulsa ay hindi kailanman lumampas sa 500 yuan. Ang mga damit na suot niya ay laging nasa lansangan. Paano napunta dito ang isang mahirap na tao para kumain? Ito ay ganap na imposible. Nang makita ni Li Yifan si Jiaoya na ganito, sa halip ay naging kalmado ang kanyang puso. Dati, noong nililigawan niya si Jiaoya, pakiramdam niya ay banayad at maalalahanin si Jiaoya. Siya ay hindi isang walang kabuluhang tao. Ngayon siya ay tila malaki ang pinagbago. Malamang na ito ay dahil sa kanyang mahusay na pagganap sa paaralan. Pakiramdam niya ay may magandang kinabukasan ito at iyon ang dahilan kung bakit kasama niya ang lalaking ito. Kaya naman pagkatapos niyang mapatalsik sa Medical University, agad siyang iniwan ni Jiaoya. Matapos makita ni Li Yifan ang kanyang totoong mukha, gamaan ang pakiramdam niya. Naramdaman niya na ang personalidad ni Jiaoya ay angkop na angkop para sa pakikipag-date kay Qin Feng. Hindi ko alam kung nagpapanggap ka ba o hindi. Ang alam ko lang may mali sa mga mata mo. Tinuro ni Li Yifan ang table niya. Hindi mo ba nakikita ang nasa mesa? Tiningnang mabuti ni na Jiaoya at Qin Feng. Ilang plato ang nakita nila sa mesa ni Li Yifan. Nakilala ni Qin Feng na ang mga pagkain iyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang libo. Paano ito posible? Nawala ng boses si Qin Feng. Hindi siya makapaniwala na ang isang dukha na tulad ni Li Yifan ay kayang bumili ng mga pagkain dito, ngunit ang mga pinggan sa kanyang mesa ay tunay. Natarante siya nito. Nanlaki ang mga mata ni Jiaoya at tinitigan ang mga pagkaing nasa mesa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at galit na sinabi, imposible ito. Hindi mo kayang kainin ang mga pagkain dito. Siguradong peke ang mga pagkain yon. Natigilan si Li Yifan. Sa sumunod na segundo, halos tumawa siya ng malakas. At sinabi sa mapang-asar na tono, sa tingin mo plastik ang pagkain na ito, dinampot niya ang chopsticks, dinampot ang ilang pinggan, at isinuot sa kanyang bibig. Ang tunog ng pagmuya ay nagmula sa kanyang bibig. Ang sarap nitong ulam. Ang sarap talaga. Muntik nang mabulunan si Jiaoya. Namula ang mukha niya. Sa sobrang galit niya ay nabaliw siya. Ano nga ba ang nangyayari? Sino ang makapagpaliwanag sa kanya? Tinitigan ni Qin Feng si Li Yifan. Parang may naisip siya, at sinabing, naiintindihan ko na, dito ka siguro nagtatrabaho. Ikaw ang bahala sa paghuhugas ng pinggan at paglilinis ng lugar. Bilang empleyado, hindi ka takataka kung dito ka kumakain. Tama, siguro nga, mabilis na tumango si Jiaoya, na para bang nakahanap siya ng makatwirang sagot. Nang marinig ni Li Yifan ang 2 taong nag-uusap tungkol sa kanya ay kakaiba ang kanyang naging ekspresyon. Ngumiti siya at hindi nagsalita. Narinig ni Li Yifan ang tungkol kay Qin Feng. Nag-aaral din siya sa Medical University. Nabalitaan niyang may kumpanya ang pamilya nito, at medyo mayaman siya. Karaniwang ginagawa ni Qin Feng ang lahat ng uri ng masasamang bagay sa paaralan. Hindi siya pumasok sa paaralan. Ang alam lang niya ay uminom at makipag-date sa mga babae buong araw. Kaya niyang pumasok sa Medical University dahil sa koneksyon at pera ng kanyang pamilya. Isa siyang ganap na playboy. Hindi inakala ni Li Yifan na pagkatapos siyang itapo ni Jiaoya, makakasama niya ang ganoong tao. Nakita ni Qin Feng na hindi nagsasalita si Li Yifan, kaya ngumisi siya at sinabing, magsalita ka. Naalala ko na dati ka palang boyfriend ni Jiaoya. Maituturing tayong magkakilala. Napakasakit ng mga salita ni Qin Feng. Tumingin sa kanya si Li Yifan at sumagot ng isang mahinang ngiti. Salamat sa iyong pag-aalala, ngunit ang iyong mabuting hangarin ay puno ng paghamak. Marunong ka talagang magpanggap. Dahil sa ugali ni Li Yifan, labis itong kinainis ni Qin Feng. Tumingin siya kay Li Yifan, na nakasuot ng ordinaryong damit. Puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Sabihin mo nga sa akin, pumunta ka dito para magtrabaho. Ikaw ang bahala sa paghuhugas ng pinggan at pagpapatuyo nito. Hindi ka namin pagtatawanan. Bakit mo sinabing pumunta ka dito para kumain? Sa tingin mo kaya mo kung lokohin sa pagsasabi niyan?
Young Master Chin, nakakatuwa ka. Kahit anong mangyari, hindi libo-libo o 10,000 kada plato ang piniritong gulay dito. Gaano man siya kahirap, nakakakuha pa rin siya ng ilang daang yuan, di ba? Tinak pa ni Zhao Ya ang kanyang bibig at tumawa ng palihim. Napakabongga ng ekspresyon niya. Tinampal ni Chin Feng ang kanyang noo at tumawa. Matalino ka, nataranta ako saglit. Dapat nakakain siya ng 2 plato ng ginisang gulay kahit anong mangyari. Young Master Chin, huwag mo nang sabihin. Sumasakit ang tiyan ko sa kakatawa. Ngumiti si Zhao Ya ng napakatingkad. Parang napakasaya niya. Huminga ng malalim si Li Yifan. Malamig ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa kanilang dalawa. Tapos na ba kayong tumawa? Zhao Ya, hindi kita sinisisi kung bakit mo ako iniwan. Bawat isa ay may kanya-kanyang ambisyon. Lahat ay may karapatang ituloy ang buhay na gusto niya, pero hindi ibig sabihin na may karapatan kang hamakin ako. Noong kasama niya si Zhao Ya, hindi niya akalain na magiging ganoong tao siya. Noong nakaraan, iniisip niya si Zhao Ya kung kumakain siya sa oras, at paalalahanan siya nitong magpahinga at huwag masyado magpakapagod sa pag-aaral. Kapag may sakit siya, dadalhan din niya ng tubig at gamot. Siya ay maamo, maalalahanin, maganda at cute. Ngunit ngayon, tuluyan na niyang winasak ang kaunting magagandang alaala ni Li Yifan tungkol sa kanya. Hindi niya maiwasang maghinala na si Zhao Ya ay nagpanggap na maganda noong kasama niya ito noon. Malamig na tumingin sa kanya si Zhao Ya at sinabi sa malupit na tono, isa ka lang mahirap na bata na walang ama o ina. Huwag kang magpahangin dito. Ano sa palagay mo ang lugar na ito? Ito ay isang lugar kung saan, ang mga maimpluwensya at mayayaman lamang ang nakakapunta. Sino ka sa tingin mo? Kahit gaano kababa ang katayuan ko, mas maganda pa rin ako sa ilang babaeng nagbebenta ng katawan. Si Zhao Ya ay agad na nainis. Masama ang tingin at galit na sumigaw, tignan natin kung hanggang saan yang pagpapanggap mo. Trabahador ka lang dito, at ang lakas ng loob mong magyabang. Si Li Yifan ay masyadong tamad na mag-aksaya ng oras sa ganitong uri at boring na tanong. Umupo siya ng mahinahon. Ang kanyang saloobin ay nagpagalit kay Chin Feng. Sinabi ni Chin Feng, bastardo, paano ka nakapasok? Si Li Yifan ay tamad na sumulyap kay Chin Feng. Nakaramdam siya ng kakaiba at sinabing, kung paano ako pumasok ay walang kinalaman sa iyo. Masyado siyang makialam. Kailangan mong magkaroon ng membership card ng lugar na ito para makapasok. Imposibleng magkaroon ka ng membership card dito. Dapat dito ka nagtatrabaho. Galit nang umuso si Chin Feng. Ano ngayon? Kahit handyman talaga siya, empleyado pa rin siya dito. Bilang empleyado dito, bakit hindi siya pumunta dito? Higit pa rito, umasa siya sa VIP card na ibinigay sa kanya ni Tang Shen para makapasok. Ito ay makatwiran. Ikaw, isang trabahador, ang lakas ng loob na umupo dito. Hindi ka ba natatakot na matanggal sa trabaho pagkatapos matuklasan ng iyong amo? Nakita ni Chin Feng na si Li Yifan ay walang takot na ekspresyon sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay nabaliw na si Li Yifan. Ang lakas talaga ng loob niya. Nanay ko ba kayo? Masyado kang nag-aalala. Napatingin sa kanya si Li Yifan at halos tumawa ng malakas. Galit na galit si Chin Feng kaya ang kanyang mukha ay naging sobrang madilim. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at galit na galit. Sabi niya, nakakadiri ka talaga. Si Li Yifan ay nagpakawala ng mapang-asar na sanggol. Umiling siya at hindi na tumingin kay Chin Feng. Naging mabangis ang mukha ni Chin Feng. Malapit na siyang magalit. Si Zhao Ya, na nasa tabi niya, ay hinayla siya at sinabing, Young Master Chin, huwag kang magalit sa kanya. Isa lang siyang katulong. Kapag dumating ang kanyang amo, tiyak na hahabulin niya siya palabas. Huminga ng malalim si Chin Feng at ngumiti. Tama ka. Bakit ako magagalit sa isang utusan? Kapag lumabas si Fatty Tang mamaya at nakita siyang ganito, siguradong ipapaalis niya ito. Nang marinig ito ng waiter na kanina patahimik sa kanilang tabi ay napatingin siya sa kanilang dalawa na hindi siya utusan dito. VIP siya. Gayunpaman, nang makita niyang magkagalit ang dalawa, hindi siya nang ahas na magsalita ng walang ingat. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga salita. Waiter, dalhin mo na ang mga ulam ko. Napalingon si Li Yifan at sinigawan ang waiter. Sige, biglang bumalik sa katinoan si Chin Feng. Nabalisa siya at sinabing, tumigil ka nga dyan. Dalhin mo sa akin ang ulam na yan. Natigilan ang waiter. She said with a troubled look, Sir,
This dish belongs to this sir. Hindi niya ito kinain. Hindi ka ba nagnenegosyo? Bibigyan kita ng doble ng presyo. Malamig na ngumuso si Chin Feng. Tumaas ang boses niya at sinabing, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ano pang hinihintay mo? Dalhin mo agad sa akin ang pagkain. Gusto lang niyang kainin ang ulam na ito. Hindi niya siniseryoso ang sinabi ng waiter. Kung makakain man si Li Yifan ng alimango o hindi, wala siyang pakialam. Lalong nahirapan ang waiter, Sir, pasensya na po, pero di talaga pwede. Kung talagang ibinigay niya ang ulam na ito kay Chin Feng, siguradong mawawalan siya ng trabaho. I'm a guest here. Gagawin ko lahat ng gusto ko. Itinuro ni Chin Feng ang plato ng Golden Branch Honey Crab at sumigaw, huwag magsalita ng walang kwenta. Kung hindi, dudurugin ko ang tindahang ito. Ang waiter ay nasa dilema at hindi alam kung ano ang gagawin. Nang makita ito ng ibang mga waiter sa malapit ay dali-dali silang pumunta para ipaalam sa manager. Platinum member ako dito kaya gusto kong kumain ng isang bagay, pero di mo mabigay? Paano ka nagnenegosyo? Agresibo si Chin Feng. Napakalakas ng boses niya. Dahil sa ginawa niyang yon, napasimangot ang ibang mga bisita sa bulwagan. Mula ngayon, nagkakagulo na sina Chin Feng at Zhao Ya. Malakas at matalas ang boses nila. Ang mga maaaring pumunta dito upang kumain ay hindi ordinaryong tao. Ang mga salita ni Chin Feng ay nagpalungkot sa mga tao. Saan napunta ang kanyang mga pangunahing katangian? Hindi ba niya alam na kakahiyang gumawa ng malakas na ingay sa publiko? Sa ginawa niya, nawalan sila ng gana para kumain. Ito ay isang napaka-offensive na pag-uugali. Hindi nagtagal, isang matabang kalbo ang tumakbo ng nagmamadali. Puno siya ng pawis. Anong problema? Anong nangyayari dito? Galit na galit si Chin Feng. Nang makita niya ang lalaki, agad siyang ngumuso at sinabing, Fatty Tang, ano bang nangyayari sa iyo? Gusto kong kumain, ngunit hindi nila ako pinapayagan. Halatang mayroon pang ulam na ganito, ngunit pinipilit pa rin nila na ubos na. Hahayaan mo na lang ba na ganyan, ang mga tauhan mo sa restaurant na ito? Nang marinig ni Tang Dabing ang tono ni Chin Feng, alam niyang galit na galit siya. Malakas ang background ni Chin Feng. Maaaring siya ang manager ng Jufu House, ngunit hindi siya pwede sumalungat sa gusto ni Chin Feng. Mabilis niyang sinabi, Young Master Chin, huwag kang masyadong magalit na nasira ang iyong mood. Maraming tao ngayon, kaya nakalimutan kong sabihan ang kusina. Hihingi ako ng tawad sa iyo, at sana ikaw ay kumalma. Anong gusto mong kainin? Ipapaluto ko agad sa kusina. Sinabi sa akin ng waiter na ito na ang huling putahe ng ulam, napaka-agresibo ng tono ni Chin Feng. Malamig niyang tinitigan si Li Yifan at gusto siyang lamunin. Tumingin si Tang Dabing sa direksyon na itinuturo niya. Nakita niya ang waiter sa tabi niya na may hawak na plato ng Golden Branch Honey Crab. Natigilan siya saglit at biglang may na-realize. Young Master Chin, yun ba ang alimango na gusto mong kainin? Alam ko marami pa nito sa kusina, bakit ito ang huling ulam? Saglit na nag-alinlangan ang waiter at sinabing, Manager, may problema sa pagdadala ng mga hilaw na materyales at alimango ilang araw na ang nakakaraan. Hindi na-deliver ang isang bagong batch ng alimango, kaya't ang mga natitira sa restaurant ay in-order na lahat. Ito ang huling inutusan ng Ginoo sa mesa. Natigilan si Tang Dabing. Ngayon lang niya naalala na may ganun pala. Medyo naging awkward ang ekspresyon niya. Tumingin siya kay Chin Feng. Young Master Chin, sorry talaga. Huli na ang ulam na ito, at iba na ang in-order. Bakit hindi ka kumain ng iba? Pumunta ako dito para kumain ng alimango. Hindi ko na kailangang kumain ng iba pang ulam. Napakatigas ng ulo ni Chin Feng. Hindi inaasahan ni Tang Dabing na napakatigas ng ulo ni Chin Feng. Dahil ayaw mong ihain ang mga ulam, sisimulan ko na. Malamig na sumangot si Chin Feng at sumugod sa waiter at inagaw ang plato sa kanyang kamay. Sir, hindi mo magagawa ito. Nagulat ang waiter, ngunit hindi siya naglakas loob na agawin pabalik ang pagkain. Kung hindi siya magkakaroon ng magandang wakas kung nasaktan niya si Chin Feng. Walang makakapigil sa akin na kainin ang gusto kong pagkain. Walang pakialam si Chin Feng. Inilagay niya ang alimango sa kanyang mesa. Nakita ito ni Tang Dabing at nabalisa. Young Master Chin, hindi ka maaaring maging ganito. Ito ang ulam na na-order ng ibang mga customer. Kung aagawin mo ito, ang customer na yon ang mawawalan,
Kung may kakayahan siya, guluhin niya ako. Hindi ito siniseryoso ni Chin Feng. Mayabang ang mukha niya, huwag ka nang magulo dyan. Kapag nagsalita ka, tatawagan ko na ang chairman nyo. Para sesantihin kayong lahat sa trabaho nyo. Pag-alit na sigaw ni Chin Feng. Ang mga mayamang young master na ito ay talagang hindi makatwiran. Humph! Tapos gawin mo ang sinasabi ko. Galit nang umuso si Chin Feng. Galit na galit ang itsura niya. Si Li Yifan ay nakikinig sa simula, at siya ay lumilingon sa kanila. Nang makita niyang pilit na inagaw, ang order niyang pagkain ni Chin Feng, agad na nagdilim ang kanyang mukha. Pinunasan ni Tang Dabing ang kanyang malamig na pawis at naglakad sa harap ni Li Yifan na problemado at humihingi ng tawad. Iniyuko niya ang kanyang baywang at sinabing, "Sir, nag-order ka rin ba ng ulam na yan? May bisita ako na gustong-gustong kumain ng ulam na yon. Maaari mo bang ibigay sa kanya ang ulam na yon? Para makabawi sa'yo, bibigyan kita ng 70% na diskwento." Ang mga damit ni Li Yifan ay mukhang napaka-ordinaryo. Halatang isa siyang ordinaryong estudyante. Naramdaman ni Tang Dabing na ang dahilan kung bakit siya nakapunta rito ay dahil humiram siya ng membership card ng iba. Kaya't bagamat ang kanyang mga salita ay parang napakagalang, ang kanyang saloobin kay Li Yifan ay halatang mas malamig kaysa sa kanyang saloobin kay Chin Feng. Napaka-ipokrito rin ang kanyang mga salita. Sumulyap si Li Yifan sa kanya, pagkatapos ay tumingin kay Chin Feng. Ngumisi siya at sinabing, "Bakit ko naman siya bibigyan ng ulam na yan? Sino siya? Ako ang unang nag-order ng ulam na yan, kaya natural na sa akin to." Kung gusto niyang kumain noon, siya na mismo ang magluluto sa kusina. Ang mga salita ni Li Yifan ay medyo walang pakundangan. Halos magalit si Chin Feng. Binalak niyang sumugod at tamaan si Li Yifan. Ganun pa man ay hindi na siya nakatiis. Tinuro niya si Li Yifan at nagmura, "Damn it! Bakit ba ang yabang mo? Sawa ka na bang mabuhay? Fatty Tang, sipin mo siya agad." Natigilan si Tang Dabing, "Young Master Chin, hindi ko siya empleyado. Paanong hindi mo siya magiging empleyado?" Naging balisa si Chin Feng nang marinig niya yon. Kung hindi siya empleyado ng lugar na ito, paano siya makakapasok sa lugar na ito? Ang lugar na ito ay nangangailangan ng membership card upang makapasok. Natigilan si Tang Dabing. Nilinggan niya si Li Yifan. Sa totoo lang, tinitignan niya ang mga damit ni Li Yifan, naramdaman niyang hindi talaga siya mukhang taong kayang gumastos ng pera dito. Pakiramdam niya ay malamang na dumating si Li Yifan na may dalang membership card ng iba. Sa totoo lang, ang alam lang niya ay may pumunta sa Jufu House na may dalang VIP card para kumain. Kung sino ang taong yon, hindi niya alam. Hindi rin niya alam na murang damit ang suot ng taong yon sa harapan niya. Mukha siyang ordinaryong bata. Agad na sinamantala ni Chin Feng ang pagkakataon na sumigaw at ilantad ang background ni Li Yifan. "Fatty Tang, ang batang ito ay isang mahirap na estudyante. Nung nakaraan, may na-expel sa medical university. Alam mo yon, di ba? Siya yon. Paanong may membership card ang isang mahirap na estudyanteng tulad niya? Seryoso ka ba?" Gulat na sabi ni Tang Dabing. Mabilis na sumang-ayon si Zhao Ya. "Maaari akong magpatutuo na totoo ang sinabi ni Young Master Chin. Ang mga damit na suot niya ay binili lahat sa halagang 20 yuan. Nang makita ito ng waiter, mabilis siyang tumakbo sa harap ni Tang Dabing, "Manager, siya." Hindi pinansin ni Tang Dabing ang waiter. Lumapit siya kay Li Yifan at sinabing, "Pakipakita sa akin ang iyong membership card. Gusto kong tingnan ang iyong pagkakakilanlan." Malinaw, nagsimula siyang mag-alinlangan kung si Li Yifan ay kwalipikadong pumasok sa Jufu House. "Bakit ka ba nakikipag-usap sa kanya? Kailangan mo lang siyang itaboy." Naiinip na sabi ni Chin Feng. Kumuha ng tissue si Li Yifan para panasan ang mantika sa gilid ng kanyang bibig. Ngumiti siya at sinabing, "It's none of your business kung may membership card man ako o wala. Kahit meron ako, bakit ko ipapakita sa iyo?" Walang bahid ng emosyon sa mukha ni Li Yifan. "Kung wala kang membership card, edi hindi ka dapat makakapasok dito. Tatawag ako ng guard para, paalis ka." Walang awa na sabi ni Tang Dabing. "Gusto kong makita kung may lakas ka ng loob." Kinuha ni Li Yifan ang kanyang telepono at dinyal ang numero ni Tang Shen. "I'm sorry to disturb you. Ganito kasi, andito ako." Nakipag-chat siya kay Tang Shen ng magiliw. Si Chin Feng, na nakatayo sa gilid, ay ninisyan. Pakiramdam niya ay nag-iinarte si Li Yifan.
Hindi nagtagal, inihagis ni Li Yifan ang kanyang telepono sa mesa at tumingin kay Tang Dabing nang may panlilibak. Si Tang Dabing, na hindi naiintindihan ang sitwasyon, ay gustong hilingin sa mga security guard na itaboy siya, ngunit tumunog ang kanyang telepono. Inilabas niya ang kanyang phone sa pagkataranta. Nang makita niya ang pangalan ng tumawag sa kanya, natakot siya kaya napabuga siya ng malamig na pawis. Mabilis niyang pinindot ang answer button. Isang galit na boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Sino ka para paalisin ang bisita ko? Ayaw mo na ba sa trabaho mo? Galit na pinagalitan siya ni Tang Shen. Natigilan si Tang Dabing. Gulat na napatingin siya kay Li Yifan. Tumakbo siya kay Li Yifan at sinabi sa nanginginig na boses, "Pakipakita sa akin ang iyong card." Kinuha ni Li Yifan ang kanyang VIP card at inihagis sa mesa. Wala akong karapatang manatili dito. Nakita ni Tang Dabing ang VIP card na may kakaibang anyo at halos nanlambot ang kanyang mga binti. Isa kang iginagalang na panauhin. Maaari kang umupo hanggat gusto mo. Gusto mong hilingin sa security na yayain akong lumabas? Kung sino man ang gustong itaboy ka ay lumalaban sa akin. Pagkatapos ay tumingin si Tang Dabing kay Chin Feng na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Nang lumingon siya kay Li Yifan, agad siyang nagpakita ng nakakabigay puri ng ngiti at sinabing, "Huwag kang magalit. Maaari kang kumain ng kahit anong gusto mo sa Jufu House." Ang kanyang sunod sanyeran at mapagbigay na saloobin ay gamulat sa lahat. Pinunasan ni Chin Feng at Zhao Ya ang kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari sa harapan nila. Anong mga card ang inilagay sa mesa? Bakit nagbago ang ugali ni Tang Dabing nang makita niya ang card? Pagkatapos ay sumugod si Tang Dabing sa mesa ni Chin Feng at kinuha ang alimango sa mesa. Inilagay niya ang alimango sa mesa ni Li Yifan at sinabing, "Ito ang Golden Branch Honey Crab na inorder mo. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na agawin ang alimainggong ito mula sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo kinuha ang mga gamit ko?" Nagalit si Chin Feng nang makita niyang kinuha ang pagkain. Ito yung honey crab na inorder niya. Kung gusto mong kainin, pwede kang umorder ng isa pang serving. Tumingin sa kanya si Tang Dabing at malamig na sinabi. Galit na galit si Chin Feng. Tinitigan siya nito at galit na nagngangalit ang mga ngipin. "Bilasan mo at dalhin mo sa akin ang kanyang alimango, kung hindi ay magsusumbong ako kay Direktor Tang tungkol sa iyo. Pwede kang magreklamo kahit anong gusto mo." Nadama ni Tang Dabing na siya ay hanggal na hindi na matubos. Hindi lang niya alam ang tungkol sa VIP card, pati ang ugali niya ay sobrang yabang. "I am a platinum member here. Ganito mo na lang ba ako itatreto?" Galit na sabi ni Chin Feng. Halos tumawa ng malakas si Tang Dabing. Ang mga miyembro ng platinum ay wala sa harap ng mga VIP card. Lumakad si Tang Dabing kina Chin Feng at Zhao Ya at tinulak sila. Sinabing, "Magmadali kayong umalis, lumayo kayo sa VIP na ito." "Fatty Tang, anong klaseng ugali ito? Naglakas loob ka talagang itaboy kami." Galit na galit si Chin Feng. Hindi pa siya kumakain. Kinawayan ni Li Yifan ang waiter at sinabing, "Waiter, halika dito sandali." "Sir, pwede po bang magtanong kung may kailangan po kayo? Kanina lang nakita ng waiter ang VIP card." Nabigla siya. 2 o 3 tao lang sa Luzhou City ang may ganitong VIP card. Sandaling nag-isip si Li Yifan at sinabing, "Mayroon ka bang piniritong gulay dito?" Bahagyang natigilan ang waiter. She asked, "Gusto mo bang umorder ng stir-fried vegetables? Pwede na kaming gumawa ng ulam ng stir-fried vegetables para sa iyo ngayon." Umiling si Li Yifan. "No need. Meron ka bang piniritong gulay na inihanda na?" "Oo, meron po," sinabi ni Li Yifan, "dalhan mo ako ng 2 plato ng ginisang gulay." "Sige po, sandali lang po." Nataranta ang waiter. Walang nakaintindi kung bakit biglang umorder si Li Yifan ng 2 plato ng ginisang gulay. Mahilig ba siyang kumain ng piniritong gulay? Wala pang 1 minuto, inihain na ng waiter ang piniritong gulay. Dinala ni Li Yifan ang 2 plato ng piniritong gulay kina Chin Feng at Zhao Ya at sinabing, "Kunin ninyo ito. Binigyan ko kayo." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Chin Feng at Zhao Ya. Galit na sinabi ni Chin Feng, "Ano ang ibig mong sabihin dito? I don't mean anything. Feeling ko masyado kayong mahirap. Nakakaawa talaga kayong dalawa. Wala kayong pera.
pero gusto niyo pa ring magpanggap na mayaman at pumunta sa ganoong high-end na lugar para maggastos ako ng 2 plato ng ginisang gulay, maaari mong ibalik ang mga ito upang kumain. Ginaya ni Li Yifan ang kanilang sarkastikong tono at sinabing, "Waiter, kunin mo itong 2 plato ng piniritong gulay at hayaang kunin nila." Bagamat ako'y isang mahirap na naghuhugas ng pinggan, kaya ko pa ring bumili ng 2 plato ng pritong gulay. Namula ang mukha ng lahat. Napahagalpak ng tawa ang isang waiter. Malamig na sumulyap si Tang Dab-ing at agad niyang pinigilan ang kanyang pagtawa. Gusto niyang tumawa pero hindi niya nagawa. "Bastos ka." Galit na galit sina Qin Feng at Zhao Ya. Ang kanilang mga mukha ay naging lubhang madilim. Walang pasensya na kinapa ni Li Yifan ang kanyang mga tainga at sinabing, "Masyado kang maingay." Para kakasing langaw, direktang tinawagan ni Tang Dab-ing ang mga security guard at sinabing, "Kumuha kayo ng mga guards na magpapalabas sa kanila." Galit na galit si Qin Feng kaya sumigaw siya. Sabi niya, "Bastardo, gusto mo akong itaboy? Gusto kong magreklamo kay Director Tang tungkol sa'yo." Kinuha ni Li Yifan sa waiter ang nakapak na stir-fried vegetables. Lumapit siya at itinali ang piniritong gulay sa braso ni Qin Feng. Sinabi niya, "Okay, maaari mo silang sipin palabas." Sinabi ni Qin Feng, "Bastard, anong ginagawa mo?" "Ano ito?" Lubhang hindi nasisiyahan ang ekspresyon ni Qin Feng. Mabilis niyang pinunit ang plastic bag na nakatali sa braso niya. Gayunpaman, bago niya matanggal ang plastic bag, may ilang security guard na sumugod mula sa labas. Binuhat nila si Qin Feng at itinapon sa pinto na parang nagtatapon ng basura. Mabilis na tumakbo si Zhao Ya, "Young Master Qin, okay ka lang ba?" Nakaramdam ng pananakit si Qin Feng sa buong katawan, na para bang malapit na siyang malaglag. Mahigit 10 minuto siyang nakahiga sa lupa. Pilit siyang bumabangon. Nang gumalaw siya ay naramdaman niyang parang sisabog na ang kanyang katawan. Sobrang sakit kaya namula ang mukha niya. Napabuntong hininga siya. "Nasasaktan ako." Napakayaman ng kanyang pamilya. Isa siyang walang kwentang tao na gustong magsaya sa buhay. Nasiyahan siya sa masarap na pagkain at masarap na alak sa loob ng maraming taon, at mahilig makipagtalik sa mga babae. Hindi niya na-i-exercise ang kanyang katawan, kaya laging mahina ito. Halos mamatay siya sa sakit. Kinagat ni Qin Feng ang kanyang mga ngipin at bumangon mula sa lupa. Hindi sinasadyang naitawid ng kanyang mga mata ang plastic bag na naglalaman ng mga piniritong gulay sa lupa. Hindi niya maiwasang magalit. Sumugod siya at sinipa ang plastic bag. "Bastardo!" Direktang lumipad ang plastic bag sa gilid ng isang cleaning lady na nagwawalis sa sahig sa hindi kalayuan. Nagulat ang babaeng tagapaglinis at hindi napigil ang champagne, sino ang napakasamang magtapon ng basura. Narinig ito ni Qin Feng at agad na tumingin ng malamig. Kinagat niya ang ngipin at galit na sumigaw, "Get lost!" Ang mabangis niyang tingin ay natakot sa naglilinis na ginang hanggang sa namutla ang mukha nito. Mabilis niyang hinawakan ang wallet at ibinaba ang ulo para makaiwas sa kanya. "She cursed and muttered, nagtapon ka ng basura kung saan-saan at napakabangis mo. Hindi naman masama ang kalidad ng damit mo. Mayaman ka, pero kulang sa moral." Napakaganda ng pandinig ni Qin Feng. Labis ang galit niya nang marinig ang mga sinabi nito. Hindi na niya kinaya ang mga akusasyon at usapan ng mga tao sa paligid niya. Nagpakawala siya ng galit na dagandong. "Li Yifan, I can't live under the same sky as you. Papatayin talaga kita." Umalis siya na parang asong gala. Sa Jufu House, kumilos si Li Yifan na parang walang nangyari. Masaya niyang inubos ang plato ng Golden Branch Honey Crab. Ang gulo na dulot ni Qin Feng ay hindi nakaapekto sa kanyang gana. Malambot at masarap ang alimango. Ang mga hilaw na materyales ay ang pinakamahusay na mga alimango sa Yangcheng Lake. Hindi naiwasang maramdaman ni Li Yifan na ang mga alimango na kinain niya noon ay wala lang. Nakahinga ng maluwag si Tang Dab-ing nang makita niyang hindi naapektuhan si Li Yifan. Sinusumpa niya si Qin Feng sa kanyang puso. Muntik na niyang masaktan si Li Yifan. Buti na lang matalino siya. Hindi niya pinahirapan si Li Yifan kay Qin Feng. Nang sa wakas ay pinaalis niya si Li Yifan ng may matinding kahirapan, bumagsak siya sa upuan na para bang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Patuloy niyang pinupunasan ang kanyang pawis. Natapos ni Li Yifan ang kanyang pagkain at nagplanong magpatuloy sa paghahanap ng trabaho, ngunit hindi siya makahanap ng kasiya siyang trabaho.
Umiling siya at bumantong hininga. Ngayon, mahirap talagang makahanap ng angkop na trabaho. Wala masyadong nakuha si Li Yifan sa hapon. Wala siyang choice kundi bumalik. Naligo siya at humiga sa kama para magbasa ng mga medical books. Biglang may gumalaw sa labas ng bahay tapos may kumatok sa pinto. Napakaapura ng katok, at niyanig nito ang pinto. Sino ta? Kumunat ang noo ni Li Yifan. 5:00 pa lang ng hapon. Logically speaking, hindi pa dapat bumalik si Wang Qifen. Kuya Yifan, ako ito. Bilisan mo, buksan mo ang pinto. Ang boses ni Sun Qiang ay nanggaling sa labas ng silid. Napaka-urgent ng tono niya. Natigilan si Li Yifan. Niligpit niya ang libro at mabilis na tumalon sa kama. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Sun Qiang na may hawak na isang sugatang subordinate. Napuno ng dugo ang subordinate na yon. Nagbago ang ekspresyon niya. Nasugatan siya? Kuya Yifan, nasugatan si Wei. Doktor ka, gamutin mo siya dali. Nagmamadaling sabi ni Sun Qiang. Siya ay malubhang nasugatan. Bilisan mo siyang tulungan. Mabilis na itinulak ni Li Yifan ang pinto. Nasugatan ang kaliwang paa ni Wei, at hindi siya gumamit ng anumang lakas. Naglakad siya at napahiga. Tinulungan siya ni Sun Qiang at ng kanyang mga subordinate sa silid. Itinaas ni Li Yifan ang kumot at nilinis ang magulong damit sa kama. Habarin mo ang kanyang damit sa labas at ilagay sa kama. Mag-ingat na huwag hawakan ang kanyang sugat. Sige, tumango si Sun Qiang. Hinubad niya at ng kanyang mga subordinate ang coat at pantalon ni Wei, na inilantad ang kanyang dumudugong binti. Maingat nilang inihiga siya sa kama. Mabilis na binuksan ni Li Yifan ang bintana at binuksan ang ilaw. Yumuko siya at iniunat ang ulo para tingnan. Inabot niya at hinawakan ang nasugatang binti ni Wei. Gumalaw ang nasugatan na kaliwang paa ni Wei dahil sa nerve reflex. Nanginginig ang kanyang mga kalamnan. Nagtanong si Li Yifan, nakakaramdam ka ba ng sakit? Pinisil ni Wei ang isang ngiti sa kanyang maputlang mukha. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at umiling. Wala akong nararamdamang sakit, huwag ka na magpanggap. Grabe ang injury mo. Inabot ni Li Yifan ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang nasugatang binti ni Wei. Inilagay niya ang 3 daliri sa pulso ni Wei para i-diagnose ang kanyang pulso para kumpirmahin ang kanyang injury. Sa medical saint scripture, mayroong mga detalyadong kinakailangan para sa diagnosis ng TCM. Naabot na rin ni Li Yifan ang unang yugto ng paggamot sa mga pinsala sa buto, paghawak sa buto. Sa pamamagitan ng paghawak sa buto ng pasyente, matutukoy ni Li Yifan ang kalagayan ng mga pinsala sa buto ng pasyente. Ang pinsala ni Wei ay isang malinaw na pinsala sa buto. Pagkatapos maingat na suriin upang matiyak na walang mali, sinabi ni Li Yifan, na dislocate ang iyong kaliwang binti, at hindi bali ang buto. Ngunit marami kang nawalang dugo. Hindi naman masama ang sitwasyon. Sino ang gumawa nito sa iyo? Hindi sinagot ni Sun Qiang ang kanyang tanong. Sa kabaligtaran, nagpakita siya ng nag-aalinlangang ekspresyon. Kuya Yifan, maaari mo ba siyang pagalingin? Hindi naman masyadong mahirap pagalingin siya. Kailangan ko lang siyang ma-dislocate. Tumango si Li Yifan at kinuha ang silver needle bag na ipinasa sa kanyang pamilya. Kumuha ka ng maligamgam na tubig. Dalhin mo yung alcohol na nilagay ko sa aparador. Nga pala, may anesthetics ka ba? Nagkaproblema si Sun Qiang. Pinunasan niya ang likod ng kanyang ulo at sinabing, wala akong anumang pampamanhid. Karaniwang hindi kami gumagamit ng anesthetics sa paggamot ng mga sugat. Hindi namin ito mabibili. Ang anesthetics ay kinokontrol na mga gamot, maliban kung pumunta sila sa ospital o sa parmasya upang bilhin ang mga ito. Gayunpaman, kung gusto nilang bumili ng anesthetics, karaniwang kailangan nilang ipakita ang kanilang pagkakakilanlan. Ang mga taong tulad nila na nagtrabaho sa mga gang ay bihirang magbigay ng kanilang impormasyon sa pagkakakilanlan sa iba. Ito ay para sa pagiging kumpidensyal at personal na kaligtasan. Sumimangot si Li Yifan at medyo nakaramdam ng awkward. Pero kung walang anesthesia, sobrang sakit. Wei, kaya mo ba? Kakayanin ko, tugon naman ni Wei. Okay lang. Gamutin mo sa paraang alam mong tama. Kailangan lang natin maibalik ang buto mo. Kung hindi ko kakayanin ang ganitong sakit, anong klaseng tao ako? Wala akong dala na pwedeng gamiting pampamanhid. Kung hindi, mapapahupa ko ang paghihirap mo. Napabuntong hininga si Li Yifan. Mayroong ilang mga pamamaraan ng acupuncture at anesthesia sa medical saint scripture,
ngunit hindi pa niya ito natutunan. Hindi siya naglakas loob na subukan ito. Kung maling karayom ang naipasok niya, mahihirapan siya. Nag-isip siya sandali at nagpa siya na huwag makipagsapalaran. Tiningnan ni Sun Qiang si Wei at nakangiting sinabi, Kuya Yifan, huwag kang mag-alala. Karaniwang lumalaban si Wei. Ang kanyang balat ay magaspang at makapal. Kung siya ay sumigaw sa sakit, siya ay magiging duwag. Tama si Brother Qiang. Ngumisi si Wei at hindi pinansin. Ang ganitong maliit na pinsala ay karaniwan sa akin. Mahirap ang buhay ko. Anyway, hindi ako mamamatay. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Ngumiti si Li Yifan, sige, hindi ko na kailangan ng anesthetics. Mamaya, kung nakakaramdam ka ng sakit, pwede mong isiga. This will relieve some of the pain. Kuya Yifan, magsimula na tayo. Huminga ng malalim si Wei sabay sabi habang nagngangalit ang mga ngipin. Dinala ang alak at mainit na tubig at handa na ang lahat. Huminga ng malalim si Li Yifan, gumamit ng sipit para kunin ang panggamot na bulak, at isinawsaw ito sa alkohol. Hinugasan niya at nidisinfect ang sugat sa kaliwang binti ni Wei. Matapos linisin ang sugat, hinugasan niya ang kanyang mga kamay ng mainit na tubig upang madisinfect ito. Ipapasok ko na ang karayom. Tiisin mo na lang. Hinawakan ni Li Yifan ang sterilized silver needle at maingat na ipinasok ito sa acupuncture point sa kanyang binti. Dahil medyo madilim ang kwarto, hindi masyadong maganda ang mga ilaw at bintana. Ito ay medyo nakaapekto sa kanyang kakayahang makilala ang mga punto ng acupuncture. Sa kabutihang palad, si Li Yifan ay karaniwang nag-aaral ng mga medikal na libro kapag wala siyang magawa at natukoy ang mga punto ng acupuncture. Hindi man maganda ang liwanag ay hindi naman siya masyadong naapektuhan. Sinimulan ni Li Yifan ang pagpasok ng mga karayom. Napakahusay ng kanyang mga galaw. 6 na pilak na karayom ang damapo sa mga acupuncture point sa mga binti ni Wei na parang umaagos na tubig. Matapos may pasok ni Li Yifan ang mga karayom sa binti ni Wei, ang sugat sa kanyang binti ay mabilis na tumigil sa pagdurugo. Hindi na siya nakakaramdam ng sakit. Mas lalong gumanda ang mapatle niyang mukha. Tumatag na ang sugat. Susunod ay itama ang mga naputol na buto ng binti pabalik sa orihinal nitong posisyon. Ito ay magiging napakasakit. Kaya mo bang tiisin ito? Sabi ni Li Yifan sa malalim na boses. Walang pakialam si Wei at ngumiti. Kuya Yifan, gawin mo. Kakayanin ko. Tingin ko ikaw ay isang malakas na tao. Pero kung masyado kang gumamit ng anesthetics, marami din ang disadvantages. Basta kaya mo, ayos lang. Pabirong sabi ni Li Yifan. Hinawakan niya ng kanang kamay ang kaliwang paa ni Wei. Hinawakan niya ang kaliwang hita ni Wei gamit ang kaliwang kamay. Bigla niyang itinulak pasulong ang kanang kamay. Isang malutong na tunog ng mga buto na nagkikiskisan sa isa't isa ang narinig. Pinatayo nito ang balahibo ng mga tao. Ang kanyang dislocated na binti ay nakahiga sa gilid, ngunit ngayon ang kanyang binti ay naituwid. Ang dugtungan ng kanyang binti ay parang nahuhulog na tornilyo. Ang sakit ng kasukasuan ng kanyang binti ay nagpakawala ng mahinang ungol kay Wei. Puno ng malamig na pawis ang kanyang noo, at mapatla ang kanyang mukha. Gayunpaman, nagngangalit pa rin siya at hindi hinayaang umiyak. Kung ordinaryong tao lang, himatayin na sila sa sakit. Gayunpaman, mapatla lang ang mukha ni Wei at malamig na pawis sa noo dahil sa sakit. Napakalinaw ng kanyang kamalayan na nagpapakitang napakalakas ng kanyang pagtitiis. Tapos na, naayos na ang na-dislocate mong paa. Nakahinga ng maluwag si Li Yifan. Inalis niya ang silver needle sa binti ni Wei at ngumiti. Kinabahan si Sun Qiang kaya gamaan ang pakiramdam niya. Sabi niya, Elder Brother Yifan, sapat na ito, tama ba? Inalis ni Li Yifan ang silver needle at tumango. Sabi niya, oo, tutulungan kitang balutan ang sugat sa labas. Magiging ayos lang, pero hindi ka makakaalis sa kama at makatakbo sa loob ng 2 araw na ito. Kuya Yifan, salamat. Taos pusong nagpasalamat si Wei sa kanya. Isang mahinang gintong liwanag ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Wei at lumipad patungo kay Li Yifan. Sa wakas, sumanib ito sa wilsi ni Li Yifan. Napangiti ng mahina si Li Yifan, you're welcome. Ang pagliligtas sa iyo ay tungkulin ko. Tinahi niya ang sugat ni Wei at ginamitan ng cotton gauze ang bendahe nito. Nang matapos siya ay pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabing, sige, maayos na ang sugat niya.
Pero kailangan mo siyang bantayang mabuti. Hindi siya dapat gumalaw sa loob ng 3 araw. Huwag kang mag-alala, si Wang Hao at ang iba pa ang magbabantay kay Wei. Mabilis na tinawag ni Sun Qiang ang kanyang mga nasasakupan at sinabing, dalhin ninyo siya pabalik sa ating tirahan. Mag-ingat kayo sa daan. Huwag sirain ang kanyang mga sugat, okay? Tinapak ni Wang Hao ang kanyang dibdib at may kumpiyansang pangako, huwag kang mag-alala, Brother Qiang. Ibabalik ko si Wei ng ligtas. Agad nilang binuhat si Wei sa kanilang likuran at naglakad palabas. Kuya Yifan, salamat sa iyo. Kung hindi, wala tayong magagawa sa mga pinsala ni Wei. Sabi ni Sun Qiang na may taimtim ng ngiti. Ayos lang yon, wag mo na masyado isipin pa, maliit na bagay lang ito. Kumunat ang noo ni Li Yifan. Hindi pa rin niya mapigilan ang kuryusidad sa kanyang puso. Tanong niya, kung ikukumpara dito, mas concern ako sa ibang usapin. Bakit biglang binugbog si Wei? Sinong may gawa nito? Nang marinig ito ni Sun Qiang, bahagyang ibinaba niya ang kanyang ulo. Nag-alinlangan agad ang ekspresyon niya. Anong problema? Hindi ka ba magsasalita? Nakita ni Li Yifan ang kanyang ekspresyon at lalo siyang nataranta. Elder Brother Yifan, mas mabuting hindi mo na lang alam. Kumislap ang mga mata ni Sun Qiang at nag-alinlangan. Tumingin sa kanya si Li Yifan at seryosong sinabi, Qiang, sa tingin mo ba ay outsider ako? Ano ang hindi mo masabi sa akin? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Kumunat ang noo ni Sun Qiang. May salungat na ekspresyon ang mukha niya, na para bang pinag-iisipan niya kung sasabihin niya ba kay Li Yifan ang totoo o hindi. Sinabi ni Wang Hao, Kuya Qiang, dapat mong sabihin kay Kuya Yifan. Malalaman din niya ito sa madaling panahon. Ano ang nangyayari? Napatingin si Li Yifan sa kanilang dalawa. Kinamot ni Wang Hao ang likod ng kanyang ulo gamit ang kanyang kanang kamay. Nauutal niyang sabi, Kuya Yifan, dapat alam mo kung ano ang ginagawa namin ni Kuya Qiang, di ba? Oo, hulaan ko. Hindi tanga si Li Yifan. Alam niya ang kanilang ginagawa sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa paraan ng pananamit ni Sun Qiang at ng iba pa. May sinabi rin si Sun Qiang nang makita ni Li Yifan si Sun Qiang. Ganito, Kuya Yifan, iilan lang sa amin ang susunod kay Kuya Qiang. Sa kabuuan, 7 kami. Mangungulekta kami ng protection fee sa araw at tutulong sa iba na ipagtanggol ang lugar. Sa gabi, magpapadala kami ng 1 o 2 tao sa mga nightclub at internet club para bantayan ang lugar para hindi sila maistorbo. Dahan-daang paliwanag ni Wang Hao. Sa kanilang 7, maliban kay Sun Qiang, na nasa isang espesyal na sitwasyon, ang ilan sa kanila ay huminto sa pag-aaral dahil sila ay mahirap. Ilan sa kanila ay na-kick out dahil masyadong mahina ang kanilang mga grado at minamaliit sila ng kanilang mga pamilya. Wala silang gaanong kakayahan, kaya't maaari lamang silang magnakaw sa iba. Naintindihan naman agad ni Li Yifan ang ibig niyang sabihin at kumunat ang noo. Ibig mong sabihin, noong nagbabantay ka, may dumating para makipag-away. Wei may nakipag-away at nabugbog. Agad namang sumagot si Sun Qiang, pumunta lang si Wei sa isang internet cafe. May ilang punk na dumating at gustong sakupin ang lugar namin. Napakayabang ng ugali nila. Hindi umobra sa kanila si Wei, kaya naman siya nabugbog ng ganon. Noong nagbabantay sila, hindi sila laging ligtas. Minsan, dumarating ang ilang manggugulo. Kinailangang gamitin ni Sun Qiang at ng iba pa ang kanilang mga kamao upang talunin sila. Kung ang mga nanggugulo ay mga gangster sa gilid ng kalsada, madali lang silang harapin. Ngunit sa pagkakataong ito halos mabali ang isang paa ni Wei. Malinaw, ang mga manggugulo ay napakahirap harapin. Sa pagkakataong ito, maaari pa rin silang harapin ni Sun Qiang at ng iba pa. Sa susunod, kung mas malakas ang mga manggugulo, hindi alam kung kakayanin nila o hindi. Masasabing ang kanilang pera ay karaniwang ipinagpalit sa kanilang buhay. Kaya ganyan. Namulat si Li Yifan at muling nagtanong, nasaan ang mga taong yon? Tinuruan ko sila ng leksyon at ng iba. Wala na siguro silang lakas ng loob na lumapit at humanap ulit ng gulo. Direktang binugbog ni Sun Qiang ang mga taong yon hanggang sa sila ay kalahating patay. Ang mga taong yon ay malamang na hindi maglalakas loob na lumapit at gumawa ng gulo para sa kanila. Tumingin sa kanya si Li Yifan at kumunat ang noo. Sinabi niya sa malalim na boses, Qiang, sa tingin ko ay masyadong mapanganib para sa iyo na gawin ito. Pinutol siya ni Sun Qiang, Kuya Yifan,
alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Hindi mo ako kailangang kumbinsihin. Wala akong kakayahan. Pare-pareho lang came. Kaya naman umaasa na lamang came sa aming mga kamao upang makakain. Hindi namin nais na mabuhay ng isang buhay ng walang pag-asa. Huminga siya ng malalim, puno ng kalungkutan ang kanyang mga salita. Natigilan si Li Yifan, at pagkatapos ay tumahimik siya. Alam din niya na ang sinabi ni Sun Qiang ay totoo. Sino ba ang ayaw maging katulad ng karamihan, kumikita sa trabaho at mamuhay ng matatag sa tahanan? Ngunit ang ilang mga tao ay itinakda na lumakad sa maling landas mula sa simula, at maaari lamang magpatuloy, o kung hindi, kahit na ang kaligtasan ay magiging isang problema. Sige, naiintindihan ko, hindi nilayo ni Li Yifan na ipagpatuloy ang panghihikayat kay Sun Qiang, maliban kung mabibigyan niya si Sun Qiang ng isa pang paraan. Kung pilit niyang pinipigilan si Sun Qiang na pumasok sa lipunan, hindi ito makakatulong sa kanya. Sinasaktan siya nito. Umasa dito si Sun Qiang para mabuhay. Ang pagsira sa kabuhayan ng isang tao ay isang malaking krimen. Kuya Yifan, babalik ako kasama ang mga kapatid ko. Babalik ako sa iyo kapag may oras ako. Pagkatapos ay umalis sina Sun Qiang at Wang Hao. Napatingin si Li Yifan sa grupo ng mga taong umaalis at naging komplikado ang kanyang mga mata. Maya-maya, mahinang buntong hininga na lang ang natitira sa maliit na kwarto. Bandang 6:00, sinundo ni Wang Qifen si Wang Xiaoji at bumalik mula sa paaralan. Nang makita niya si Li Yifan, ngumiti siya at sinabing, "Yifan, nakauwi ka na ba?" Nagkataon na bumalik ang bata. Tulungan mo akong panoorin siya sa kanyang takdang aralin. Pupunta ako at bibili ng gulay na lulutuin. Ngumiti si Li Yifan at tumango. Okay, tita, bumili ka ng gulay. Anak, kailangan mong makinig kay Yifan. Hindi naging madali para sa iyo ang pumasok sa paaralan. Kailangan mong mag-aral ng mabuti. Tinapak ni Wang Qifen ang balikat ng kanyang anak. Ngumiti siya at hinimok siya na gawin ang kanyang takdang aralin. Pagkatapos ay nagdala siya ng basket at pumunta sa malapit na palengke para bumili ng mga gulay. Inilipat ni Wang Xiaoji ang isang stool at umupo sa harap ng malaking mesa. Nilagay niya sa mesa ang bagong school bag. Inilabas niya ang kanyang mga textbook at exercise book at sinimulang gawin ang takdang aralin na inayos ng kanyang guro. Ayon sa mungkahi ni Li Yifan, si Wang Xiaoji ay nasa ika-4 na baitang. Bagamat mas matanda siya ng bahagya sa kanyang mga kaklase, hindi ito gaanong nakaapekto sa kanya. 2 taon na siyang hindi nag-aral. Ngayon ang unang pagkakataon na nagawa niya ang takdang aralin sa ika-4 na baitang, at medyo mahirap para sa kanya na gawin ito. Ilang tanong lang ang ginawa niya, at nahihirapan na siya. Kumunat ang noo niya at nag-isip, umupo si Li Yifan sa tabi ni Wang Xiaoji at nagbasa ng isang medikal na libro. Muli niyang nilinggan si Wang Xiaoji paminsan-minsan. Nakita niyang nakasimangot si Wang Xiaoji, kaya ibinaba niya ang medikal na libro at nagtanong, "Xiaoji, anong nangyari sa iyo? Nakatagpo ka ba ng napakahirap na problema?" "Oo, napakahirap ng mga tanong na ito." Kinagat ni Wang Xiaoji ang kanyang mga labi. Dahil ito ang unang araw niya sa paaralan matapos mabawi ang kanyang school roll, hindi siya pinahirapan ng guro. Binigyan siya ng guro ng assignment mag-isa. Ang atas na ito ay hindi mahirap, at ang bilang ng mga tanong ay maliit din. Kaya lang, 2 taon siyang hindi nag-aral. Natural, pakiramdam niya ay napakahirap. Pakiramdam mo ba ay mahirap na ngayon? Ngumiti si Li Yifan at sinabing, "Ipakita mo sa akin, anong mga tanong ang hindi mo alam?" "Hindi ko alam kung paano gawin itong math question." Itinuro ni Wang Xiaoji ang isang tanong sa matematika sa pahina. Lumapit si Li Yifan para tingnan. Ito ay isang maliit na tanong sa matematika na kinakalkula ang oras. Kumuha siya ng panulat at papel at nagsulat sa papel habang nagpapaliwanag. Sinabi niya, ang tanong ay nagsasaad na ang bahay ni Xiaoming ay 840 metro ang layo mula sa paaralan. Naglakad siya ng 14 na minuto. Pagkatapos ay nakalkulo mo na ang kanyang bilis ay 60 metro bawat minuto. Ang distansya sa pagitan ng bahay ni Xiaoming at Xinhua Bookstore ay 360 metro. 360 na hinati sa pamamagitan ng 60 ay katumbas ng 6. Sa makatuwid, tumagal si Xiaoming ng 6 na minuto upang makarating sa Xinhua Bookstore. Alam mo ba kung paano ito gawin? Oo, labis na nagulat si Wang Xiaoji. Ang tanong na ito ay natural na napakasimple para kay Li Yifan,
ngunit ito ay naiiba para kay Wang Xiaoji. Ngumiti si Li Yifan at sinabing, maaari kang magpatuloy. Patuloy na sinagot ni Wang Xiaoji ang tanong. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatagpo siya ng isa pang mahirap na tanong. Ipinaliwanag sa kanya ni Li Yifan kung paano gawin ang mga tanong. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatagpo si Wang Xiaoji ng 5 o 6 na mahihirap na tanong, na nagparamdam sa kanya ng kaunting panlulungo. Aniya, napakahirap ng mga tanong na ito. Napakatanga ko. Hindi naman sa bobo ka, ang tagal mong walang klase. Tara na, huwag kang panghinaan ng loob. Ngumiti si Li Yifan at pinalakas ang loob niya. Hinawakan ni Wang Xiaoji ang kanyang sariling noo. Medyo nadismaya siya. Aniya, pero kung ganoon, siguradong napakasama ng resulta ko sa midterm exam. Walang ibig sabihin ang resulta ng isang solong oras. At saka, kakasimula mo lang sa klase mo. Normal lang na hindi maganda ang grades mo. Kailangan mong magkaroon ng tiwala sa sarili mo. Hintayin mo ang final exam bago mo patunayan ang iyong lakas. Pakiramdam ni Li Yifan na talagang napakatalino ni Wang Xiaoji. Ipinaliwanag niya ang mga tanong kay Wang Xiaoji. Si Wang Xiaoji ay halos hindi nakatagpo ng anumang kahirapan. Naiintindihan ni Wang Xiaoji ang kanyang sinabi, na nagpapatunay na ang kakayahan ni Wang Xiaoji sa pag-aaral ay talagang napakalakas. Pero malulungkot ang nanay ko. Hindi nais ni Wang Xiaoji na biguin si Wang Qifen. Hindi naging madali para sa kanya ang muling pag-aaral. Kung mahina ang kanyang mga marka, tiyak na madidismaya si Wang Qifen sa kanya. Ang iyong ina ay isang makatwirang tao. Napangiti si Li Yifan at kalahating pabirong sinabi, kahit anong oras na, huwag kang susuko. Kahit na ang iyong mga marka ay hindi maganda, huwag kang sumuko. Narinig mo ba yon? Tila naiintindihan ni Wang Xiaoji, ngunit tila hindi rin niya naiintindihan. Napakurap siya. Bakit? Napaka-powerful ng iilan sa mga kaklase natin. May marunong sumayaw, may marunong tumugtog ng piano. Mas magaling sila sa akin, hindi ko may kumpara sa kanila. Sa Life Dictionary ni Li Yifan, walang salitang suko. Noong nakaraan, kapag siya ay nasa kanyang pinakadesperado, naisip niyang isuko ang kanyang buhay. Ngunit sa huli, hindi niya ginawa. Para sa kanya, pagpupursige lang siguro ang maasahan niya hanggang ngayon. Seryosong sinabi ni Li Yifan, Xiaoji, alam mo ba na maraming tao sa mundo ang natutong sumayaw, ngunit iilan lang ang maaaring maging master dancer sa huli. Hindi ko alam. Hindi alam ni Wang Xiaoji ang tungkol dito. Nadama niya na hanggat ang isang tao ay marunong sumayaw, siya ay magiging mahusay. Hindi bababasa, ang taong ito ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Sa mundong ito, ang mga bagay na nangangailangan ng pagsusumikap ay kadalasang napakahalaga. Halimbawa, ang mga natututong sumayaw, maglaro ng chess, at tumugtog ng biolin ay nagsimulang matuto noong bata pa sila. Bukod dito, bawat taon, 365 araw, mayroon silang na magpumilit sa pagsasanay araw-araw. Hindi sila maaaring sumuko sa kalahatian lamang kung sila ay magpupursige sa pagsasanay. Huminto sandali si Li Yifan at sinabing, kung hindi ka magsasanay ng husto. Kung makatagpo ka ng anumang kahirapan, ikaw ay palagi na lang susuko. Malapit ka ng mapagod. Kung hindi mo kayang lampasan ang panahon ng pagkabigo, ito ay magiging habit. Kahit na paglaki mo at sanayin ang mga kasanayang ito, maaari ka lamang maging isang baguhang dalubhasa, hindi ka kailanman magiging isang tunay na master sa simula, kung gayon magiging napakahirap para sa iyo na magtagumpay sa pag-aaral. Hindi niya maiwasang isipin ang mga araw na dinala siya ng kanyang lolo upang mag-aral ng TCM araw at gabi noong siya ay 4 o 5 taong gulang. Sa simula, sobrang sakit din ang nararamdaman niya. Gusto na niyang sumuko, pero sa huli, sa pressure ng kanyang lolo, nagpumilit pa rin siya. Ngayon, nagkaroon siya ng matinding interes sa TCM. Bumagsak man ang langit, hindi nito mapigil ang matuto ng TCM. Hindi pa rin lubos na naiintindihan ni Wang Xiaoji. Ang kanyang kapasidad sa utak ay tila napakaliit, kaya't hindi niya maintindihan ang ganoong kalaking teorya. Pero talagang hinangaan niya si Li Yifan. Malakas siyang tumango. Magsusumikap ako. Kahit anong mangyari, hindi ako susuko. Nakaranas lamang siya ng ilang mga paghihirap noong siya ay nagsimulang mag-aral. Wala itong kinalaman sa tinatawag na fatigue period. Gayunpaman, ang mga salita ni Li Yifan ay malalim na nakaugat sa puso ni Wang Xiaoji. Dahil dito, nag-aral siyang mas mabuti kaysa sa iba mula ngayon.
Nang magkaroon siya ng kaunting pag-unlad sa kanyang pag-aaral makalipas ang 10 taon at naging awtoridad sa mundo ng akademya, noon lang niya napagtanto kung gaano siya kaswerte na makatanggap ng ganoong malalim na patnubay. Makalipas ang halos 10 minuto, natapos na ni Wang Quefen ang pagbili ng mga sangkap at bumalik. Nakita niya sila. Anak, natapos mo na ba ang iyong takdang aralin? Hindi ko pa tapos ang takdang aralin ko. Tinuturuan ako ni Kuya Yifan kung paano gawin ang aking takdang aralin. Si Wang Xiaoji ay abala sa kanyang takdang aralin, at ang kanyang bilis ay hindi masyadong mabilis. Kung gayon maaari mong dahan-daang gawin ang iyong takdang aralin. Ngumiti si Wang Quefen. Yifan, salamat. Umiling si Li Yifan. Auntie, you don't have to be so polite. Medyo matalino si Xiaoji. Kahit ilang taon na siyang hindi pumapasok sa klase, mabilis mag-react ang utak niya. Malapit na siyang mag-midterm exam. Kaya hindi sila nawawala ng masyadong maraming klase, maaaring hindi masyadong maganda ang resulta ng kanyang unang pagsusulit. Ayos lang. Alam ko, sinabi sa akin ni Director Chen. Hindi sinisi ni Wang Quefen si Wang Xiaoji. Nang sunduin niya si Wang Xiaoji pagkatapos ng klase ngayon, hinanap siya ni Chen Hua at ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon ni Wang Xiaoji. Nagkaroon na siya ng pangunawa. Biglang naintindihan ni Li Yifan. Kung ganoon nga, hindi na niya kailangan pang gabayan, sinabi na ni Direk Chen, mas makakabuti ito, turuan mo siya kung paano gumawa ng takdang aralin. Magluluto ako. Dinala ni Wang Quefen ang basket ng mga gulay at lalakad na sana papunta sa kusina. Tita, sandali lang. Tinawag siya ni Li Yifan. Natigilan si Wang Quefen. Yifan, anong meron? Umalis si Li Yifan mula sa mesa at pumunta sa harapan niya. Tinuro niya ang bahay. Tita, noong ginagawa ni Xiaoji ang kanyang takdang aralin, napansin kong masyadong madilim ang ilaw sa bahay. Hindi maganda sa kanyang mata. Inilagay ni Wang Quefen ang basket sa lupa at hinayla siya sa pinto. Bamantong hininga siya at sinabing, Yifan, alam mo naman na naging masama ang sitwasyon sa bahay. Hindi naging madali para kay Xiaozi na gumaling sa kanyang sakit, pero ang pera sa bahay ay naubos na lahat. Ang bahay na ito ay itinayo ng kanyang ama noon siya ay naubuhay pa. Tita, hindi ka ba nakahanap ng trabaho? Naalala ni Li Yifan na lumabas siya para maghanap ng trabaho nitong mga nakaraan. Ilang araw na ang nakalipas, kaya dapat nakahanap na siya ng trabaho. Kakahanap ko lang ng trabaho. Nagtatrabaho ako sa isang restaurant sa agricultural market, hindi naman masyadong mataas ang sweldo ko. Makaka 3,000 ako a month. Maghintay man lang next month bago ko makuha ang sahod ko. Bahagyang napabuntong hininga si Wang Quefen at nagpaliwanag, plano kong maghintay hanggang sa maging pamilyar si Xiaoji sa daan patungo sa paaralan nitong mga ilang araw, pagkatapos ay hayaan siyang pumasok sa paaralan ng mag-isa araw-araw. Magtutuon ako ng pansin sa pagtatrabaho. Natatakot ako na wala talagang paraan para ayusin ang bahay pansamantala. Sa totoo lang, gustong ayusin ni Wang Quefen ang bahay, ngunit wala siyang pera. Isa pa, sapat lang ang sweldo niya para mapanatili ang buhay ng pamilya. Wala siyang dagdag na pera para ayusin ang bahay. Naiintindihan ko, may ideya si Li Yifan. Napaisip siya saglit at sinabing, Tita, may pera ako dito. Hindi, napakalaki ng naitulong mo kay Xiaoji noong nakaraan. Nanghiram ako sa iyo ng 5,000 yuan, ngunit hindi ko man lang mabayaran. Hindi ako makahingi ng pera sa iyo. Umiling si Wang Quefen at tumanggi. Alam niya ang ibig sabihin ni Li Yifan. Ngunit hindi niya magawa iyon. Ayos lang. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ni Xiaoji. Ayusin ang bahay, ayusin ang mga bintana, at pagbutihin ang ilaw sa silid. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang buksan ni Xiaoji ang mga ilaw kapag ginagawa niya ang kanyang takdang aralin. Dahil doon mas mapoprotektahan ang kanyang mga mata. Sincere na sabi ni Li Yifan. Bagamat wala siyang gaanong pera, maaari niyang gamitin ang 10,000 sa pagsasaayos ng bahay. Hindi pwede. Umiling pa rin si Wang Quefen at sinabing, Yifan, naiintindihan ko ang iyong mabuting hangarin, ngunit hindi ko maaaring gastusin ang iyong pera ng basta-basta. Higit pa rito, ang pagtatayo ng bahay ay nangangailangan ng pagkuha ng mga tao. Kailangan ay hindi bababa sa 30 hanggang 40,000. Wala ka pa kahit isang buwan kang nagtrabaho. Gustong sabihin ni Li Yifan na kaya niyang magbayad ng 30 hanggang 40,000 yuan, ngunit naisip niya na hindi niya maipaliwanag ang pinagmulan ng pera.
Kaya nag-alinlangan siya at hindi na nagsalita. Tinapak ni Wang Qifen ang kanyang balikat. Magsikap ka at huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Magluluto ako. Sabihan mo si Xiaoji na umupo ng maayos kapag gumagawa siya ng kanyang takdang aralin. Sige, ngumiti si Li Yifan at tumango. Ang kanyang mga mata ay komplikado. Kinabukasan, matapos tumakbo at magsanay si Li Yifan, naramdaman niyang bumuti muli ang kanyang lakas. Kaya umalis siya sa kanyang tirahan upang magpatuloy sa paghahanap ng trabaho. Sa ilang taon na siya ay nasa universidad, siya ay nagtatrabaho ng part-time para kumita ng pera at matrikula. Sa orihinal, kung hindi siya pinatalsik sa school roll, dapat ay nag-aaral siya ng medisina sa mga doktor ng inpatient department sa People's Hospital. Pero ngayon, hindi na sa kanya yon. Sa kasalukuyan, bagamat mahusay ang kanyang mga kasanayan sa medisina, hindi siya maaaring maging isang doktor. Dahil hindi siya nakapasa sa kanyang internship, wala siyang sertipiko ng kwalipikasyon ng doktor. Kung nagtrato siya sa ibang tao, ito ay labag sa batas. Dati niyang ginamo sina Wang Xiaoji at Tang Shen, na itinuturing na isang paglabag sa batas. Dumating siya sa Business Development Zone, na medyo maunlad na lugar sa Luzhou City. Kadalasan mayroong ilang mga tindahan na umuupa. Ang layunin ni Li Yifan ay mag-recruit ng mga medikal na klinika. Kahit na karamihan sa mga medical center ay ayaw siyang tanggapin, kailangan pa rin niyang subukan. Paano kung may lugar para sa kanya? Gayunpaman, pareho pa rin ang mga resulta pagkatapos niyang makapanayam ang maraming ospital. Nang mabalitaan ng mga iyon na estudyante siya ng Medical University at nagtrabaho sa People's Hospital, agad nilang tinanggihan. Gayunpaman, hindi nasiraan ng loob si Li Yifan. Sinunod niya ang susunod na address at pumunta sa isang maliit na klinika. Excuse me, nagre-recruit ka ba ng mga apprentice sa isang clinic? Gayunpaman, sa pagtingin sa sira-sirang maliit na klinika sa harap niya, biglang naisip ni Li Yifan kung mali ba ang kanyang nahanap na lugar. Ang clinic na ito, mula sa labas, ay medyo masyadong sira, tama? Bagaman mayroong ilang mas sira-sira na maliliit na ospital sa ibang mga lugar, ang maliit na klinika na ito ay parang isang lumang bahay na itinayo noong 50s o 60s ng huling siglo. Ito ay napakaluma at sira-sira na. Sa bakana ng clinic, nakita ng isang medyo may edad na lalaki na may dumating. Ngumiti siya at sinabing, "Oo, nag-apply ka ba bilang apprentice?" "Oo, nag-apply ako. Kung tama itong lugar na napuntahan ko." Tugon naman ni Li Yifan. Halika, pasok." Napakasigla ng lalaki. Sumugod siya at hinayla papasok si Li Yifan. "Nagre-recruit ba talaga kayo ng apprentice?" Inobserbahan ni Li Yifan ang klinika. Maliban sa medicine cabinet, wala siyang makitang pasyente. Napakatahimik dito. Parang hindi ito isang normal na klinika. Itinuro ng middle-aged na lalaki ang dingding at nakangiting sinabing, "Oo naman." "Tingnan mo ang dingding. Wala bang recruitment advertisement?" Lumingon si Li Yifan at nakitang may recruitment advertisement talaga sa di halatang lugar sa dingding. Gayunpaman, ang posisyon ay masyadong malayo. Kung hindi siya mag-iingat, hindi niya ito makikita. Sino ang maglalagay ng recruitment advertisement sa naturang sulok? Tanong ng middle-aged man, "Pwede ko bang malaman ang apelyido mo?" Nag-alinlangan si Li Yifan at sumagot, "Pwede mo akong tawaging Li Yifan." Pagkatapos sumagot, nanalangin siya sa kanyang puso, umaasang hindi kaagad siya tatanggihan ng middle-aged man matapos marinig ang kanyang pangalan. Sa ibang maliliit na klinika, nang marinig ng mga taong iyon ang kanyang pangalan, medyo naging kakaiba ang kanilang mga ekspresyon. Pagkatapos ay nagtanong muli sila at nagsimulang itaboy siya.